sa bayan ng San Roque. Kilala si Kaandong bilang isa sa pinakamagagaling na breeder ng manok panabong. Hindi siya madalas sumali sa sabungan, ngunit kilala sa kanyang mga alagang game fowl na laging panalo kapag ipinaglalaban ng iba. Maraming nagsasabi na may sikreto raw si Kaandong sa pagpapalahi, kaya't bihira siyang matalo. May anting-anting daw siya, bulong ng iba. May ginagamit na espesyal na gamot, sabi naman ng ilan. Ngunit ang totoo, si Kaandong ay may kakaibang diskarte sa pagpapalahi. Isang lihim na itinuro sa kanya ng kanyang lolo, na isa ring veteranong sabungero. Bata pa si Kaandong nang turuan siya ng kanyang lolo kung paano pumili ng mga tamang materyales sa pagpapalahi. Huwag ka lang basta kumuha ng malakas na manok, sabi ng kanyang lolo. Hanapin mo ang katangian ng isang tunay na mandirigma. Matapang pero may diskarte, malakas pero may tibay at mabilis pero mautak. Inaral ni Kaandong ang mga bloodline, sweater, hatch, roundhead at gray. At natutunan niyang ang sikreto ay hindi lang nakasalalay sa lahi, kundi sa tamang kombinasyon ng ugali, resistensya at karakter ng manok. Ang pinakamalaking lihim ni Kaandong ay ang kanyang espesyal na pugad, o isang sadyang itinayong lugar sa kanyang farm kung saan pinipili niya ang kanyang mga materyales sa pagpapalahi. Sa pugad na ito, pinagsasama niya ang mga tandang na kilala sa diskarte at bilis at inahin na may tibay at matibay na resistensya. Bago pa man maglabas ng mga sisiw, pinag-aaralan ni Kaandong ang bawat manok, kung paano ito tumatakbo, kung gaano ito kabilis umatake, kung gaano ito katalino sa pag-iwas sa palo. Ang mga sisiw na ipinanganak mula sa kanyang espesyal na pugad ay hinahati niya sa 2 grupo, ani mga panglaban at ang mga pangbreeding. Isang araw, isang batang sabungero na nagngangalang Cardo ang lumapit kay Kaandong. Kaandong, nais ko pong matuto ng tamang pagpapalahi, sabi ni Cardo. Marami na akong naging panlaban pero laging talo. Napangiti si Kaandong. Hindi mo kasi naiintindihan na sa pagpalahi, hindi lang lakas ang puhunan, sagot niya. Tinuruan ni Kaandong si Cardo kung paano pumili ng tamang breeders. Pumili ng tandang na may tapang pero hindi pa bigla-bigla. Pumili ng inahin na may likas na diskarte sa paggalaw. Pag-aralan ng mga katangian ng mga linyada at alamin kung paano sila magtatagpo sa tamang balanse. Matapos ang 1 taon ng pag-aaral, nagkaroon ng mga manok si Cardo na may tibay at talino sa laban. Unti-unti nang nanalo ang kanyang mga manok sa mga maliit na derby, hanggang sa siya ay maging kilalang breeder sa kanilang bayan. Bago lumisan si Cardo, nagbilin si Kaandong ng mga salitang tumatak sa kanya habang buhay. Ang tagumpay sa sabungan ay hindi lang nasusukat sa dami ng panalo. Ito'y nasusukat sa kung paano mo pinalaki at pinagyaman ang iyong mga alaga. Sa bawat sisiw na pinapalaki mo, dapat naroon ang disiplina, tiyaga, at pagmamahal sa ginagawa mo. Ang kwento ni Kaandong ay nagsisilbing paalala na sa pagpapalahi ng manok panabong, mahalaga ang tamang pag-unawa sa kanilang katangian at personalidad. Ang tagumpay ay hindi lang bunga ng swerte kundi ng tamang pagpili, pagbara at dedikasyon sa proseso. Ang tunay na tagumpay sa sabong ay nagmumula sa puso ng isang breeder na may pagmamahal at respeto sa kanyang mga alaga.